And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Napakainit po ng hapon na ito. Pag nasa labas ka, parang yung araw nasa ano mo na, bumbunan mo na. Ngayon po ay TGIF tayo. Thank God it's Friday. Sa mga walang pasok bukas, ang swerte nyo. Kami meron pa rin. Anyway mga kaibigan, happy Friday afternoon. Ika-29 na po tayo sa buwan ng Mayo. So matatapos na tayo sa buwan ng Mayo, papasok na tayo sa buwan ng Hunyo. Mula sa panahon ng tag-init, magtatag-ulan na. Actually, nagpaparamdam na po ang habagat. Meron na ba? Meron na? Ngayon pong May 29, 2026 na po tayo. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan, dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Natutuwa ako dahil meron na naman tayo mga live. Mga nandito sa ating studio. Ayan. May mga bata at mga bata rin. Galitan ako. Hi Sir Alex, I mean Sir Arfel Joseph Austria. Ayan. Sir Joseph. Ayan. Thank you sa birthday treat po ha. Napaka-generous ng Sir Joseph. Pinagpahinga lang ako ng konti. Thank you Sir Joseph. Mga kaibigan, puntahan muna natin Pag-asa. Hingi tayo ng update doon po sa tropical storm. Ayan, nasa loob na ba ng PAR? Nasa bansa na ba? Alamin natin ang location ng tropical storm. Domeng. Oo, nandito na sa Pilipinas. Sir Daniel Villamil. Sir Daniel, magandang hapon po. Yes po, good afternoon po Ma'am May at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Oo, Sir Joseph, nasa loob na ng bansa ang Domeng? Yes po, so Wow. latest location natin kay Domeng kaninang alas 10 ng umaga, nasa layuan sa 265 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Tropical storm ito na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 85 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis sa 15 kilometers per hour. Sa ngayon, walang tropical cyclone wind signal na nakataas sa ating bansa, pero yung trough or extension na nasabing bagyo, posibleng magdulot ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas at sa Caraga. At dahil naman sa southwesterly wind flow, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at pataas sa tsansa ng pag-ulan sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Socsargen, Barm, at mga lalawigan ng Lanao del Norte at sa may Palawan. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Dito sa Metro Manila at alalabing bahagi na ating bansa, ngayong hapon hanggang sa gabi, nandiyan pa rin ang mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas. Pero dahil nga kay Bagyong Domeng, posible tayong makaranas ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito sa eastern seaboards ng Luzon sa mga susunod na araw. Ma'am May? Oo, Sir Daniel, meron po bang senaryo na landfall ang Bagyong Domeng o wala po?
Sa ngayon, base po sa forecast track ni Domeng na kung saan mananatili itong medyo malayo po sa ating kapuluan, less likely po yung landfall scenario natin. Pero gayon pa man, dahil po sa periphery nitong bagyo as well as yung southwesterly wind flow, sa mga susunod na araw makakaranas po tayo ng mga pagbugso ng hangin sa ilang areas po ng ating bansa. Oo, so yung mga bugso ng hangin, ano bang karakter nito? Ulan po ba ibibigay nito? At mayroon na bang habagat na ma-enhance ito? Well, sa ngayon, yung umiiral pong hangin, yung tinatawag po natin na southwesterly wind flow, ito yung panimulang hangin ng habagat. Oh. So, sa ngayon, inasahan natin throughout the passage ni Bagyong Domeng na kung saan pag mas malapit na siya dito sa northern boundary ng ating PAR, posibleng mas palalakasin niya or hahatakin niya po itong southwesterly na hangin na ito, na kung saan makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Nako, so mga ilang lalawigan din ang uulanin na yan, Sir Daniel. Yes po, Kanluran. so possible po by early to mid next week, especially ito pong western section ng Luzon. Asahan po natin itong mga pag-ulan na dulot ng habagat. Ayun. Pero hindi naman siguro, sabi kasi earlier ninyo, doon sa inyong forecast, parang magiging severe tropical storm po ito? Yung Actually, category typhoon, niya. ma'am, yung peak intensity nito. So, malakas po itong bagyo. So, dahil sa, yun nga po, yung periphery nito as well as yung southwesterly wind flow, makakaranas po tayo ng mga pagbukso sa mga susunod na araw. Ayun, okay. So, ingat yung ating mga kababayan sa bahaging, anong area nga ulit, Sir Daniel? Opo, so ngayon, ito pong southwesterly wind flow, itong area ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soxargen. So generally, western section po ng ating bansa. Maghanda po tayo sa mga susunod na araw, sa mga malalakas pong pag-ulan na dulot ng habagat. Pero hindi pa tayo nag-determinate ng mga heat index, Sir Daniel? Mainit pa rin. Hindi pa po, no? So sa ngayon, ilang areas pa rin, maraming mga stasyon pa rin ng pag-asa, posibleng makaranas ng danger levels of heat index. Oo, dito sa Metro Manila, pag nasa labas ka, Sir Daniel, kahit saglit ka lang, ang sakit sa balat ng init. Opo, so for Metro 40, Manila nga po, 43 to 44 degrees ang ating heat index. So generally, mainit at maalinsang panahon pa rin po ang ating mararanasan. Ayan, okay. Maraming salamat, Sir Daniel. Thank you po and good afternoon. Good afternoon. Mga kaibigan, Sir Daniel Villamil mula po sa DOST Pag-asa. So meron po tayong Bagyong Domeng. Ingat po ha. Sa may areas po ng Visayas kung saan apektado po kayo ng pananalasan ng bagyong si Domeng. Mga kaibigan, oras po natin, 10 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo at makakasama na po natin ang ating mga partners. Natutuwa ako, nandito tong couple na to eh. Diba? Si Sipag, grabe. Tapos isama niyo pa, si Sir Emil Orencia, isa pa yun. Umiikot sa Pilipinas. Para lang sa kanyang, of course, sinusulong niyo rin na mobility project, no? Of course, kasama ang Jesus Christ the Latter-day Saints dun sa kanyang mga programa din. Babalik po tayo. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro